Okay, so this is my GoVenture app. So first dito muna tayo sa syempre sa login. So bago tayo mag-login, ipakita ko muna ang sign up. Ayan, so typical sign up lang siya. Lagay mo name, email, password, and then itong terms and conditions. Saka privacy policy. And then, so pumunta tayo sa login. Ito naman ang forget password. So mag-login na tayo. Ay, sorry. So, gumamit na tayo ng pre-existing account para meron na siyang data sa loob. Okay, login. So, first, dito muna tayo sa dashboard. So, ditong overview analytics. So, pwede mo siyang i-click. Yan. So, nag-expand siya. Nagpapakita siya ng extra details. Imbis na normal na statistics lang siya. Then here, itong upcoming trips. So, ito yung pinakamalapit na trips ko. So, August 6 na siya. Departing in 5 days, 7 hours, and 3 minutes. So, nag-display siya dyan. Then, quick actions. Parang link lang siya, kumbaga. Shortcut sa ibang page. And then, moving forward, ito yung favorites. So, pag nag-like ka ng nag-like ka ng tours, tour packages, pwede mo siyang i-like, tapos pupunta siya dito sa favorites. So, pwede ka mag-alis ng favorites. So, wala na sila dyan. Then, pwede ka ulit magdagdag ng favorites dito sa tours. Yan. So, i-add natin ng Osaka, Japan. Saka ang Danong, Vietnam. So, babalik siya doon. Yan. So, dagdag silang dalawa. Then, here naman sa dulo, I recommended tours. Based sa reviews din siya. So, bago tayo pumunta sa next page, ito mo tayo sa account. So, ito yung account settings. So, pwede kang mag-remove ng photo, upload image. Oops, wait. Yan. And then, basic information, emergency contacts, dito rin yung change password. So, save changes tayo. And then, dito tayo sa tours page. So, dito nakalagay lahat ng tour packages. So, pwede ka dito mag-search like, for example, Vietnam. Yan. So, nag-filter siya ng Vietnam. Pwede mo nga rin i-filter, for example, ng ang ratings are 4.8 pataas. O kaya mga sige yan muna. Yeah, so yung apat na lang yan ang merong ratings na 4.8 pataas. So yung iba, so yung iba, yan. So nabalik siya sa dati pag inaalis mo yung filters. And then nakasegregate tong tours page sa top picks. Yan. Top picks, most popular, best reviews. Yan. Then, finally, dito sa dulo, dito na nakalagay lahat ng packages. Okay, so pag nag-view details tayo, yan. So, this is the view details screen. So, nakalagay ang destination, itong quotation ng yan, how much siya, total estimates, yan. So, about this tour, then yung map. So, dito nakalagay yung destinations, locations ng mga itinerary. Yan. So, madaming laman ng Danong, Vietnam. So, pwede mo siyang i-filter ng all destinations. So, lahat na. Or by day. So, dito sa day 1, day 2, 3, 4. Yan. So, pag naka-all destination, syempre, papakita niya lahat. Ito naman yung itinerary. So, per day nakalagay yung activities mo, location, saka kung anong meal ang provided. Ganun. Yan. Then, exclusions at saka inclusions, kung anong mga services or services or activities na kasama sa isang araw or kung ano man ang hindi kasama. And then, finally, dito sa dulo may reviews. Then, kung magbubook ka ng tour, so dito ka sa tour booking page. So, pipili ka ng travel date kung kailan mo gustong mag-travel. And pwede kang maglagay kung ilang
ilang kayo. So, adults, children, infants. So, currently, mag-adults muna tayo para hindi masyadong madami ang i-input. So, yan. So, naka-input na agad yung pangalan ko. Siyempre, since ako yung may account, so, nag-auto-fill up na siya. So, natin mail. So, example, passport number. Yan. Expiry date. So, kailangan niya ng passport. And then, valid ID. Yan. So, continue payment tayo. Ay, for example pala. Back tayo, back. So, kung may kulang dito, itong passport number. Hindi siya, yan. Nag-mark as red siya. Hindi siya napunta sa next page, sa next step. So, kailangan naka-fill in siya. Okay. So, next, dyan naman tayo sa payment section. So, pipili ka ng payment method mo. So, then, pag nagbayad ka na, lagay mo reference number. And then, proof of payment. And then, review bookings. So, dito na yung summary. So, pag okay na sa'yo, mag-submit booking na. Yan. So, dapat, yan. So, nandiyan na siya. Da ng Vietnam. Ito na yung binook natin. So, ito yung details niya. Yan. And then, about naman sa documents. So, ang next page ay documents. Yan. So, syempre, kada bookings, may kasama kang documents. Dito ka magmamanage ng documents mo. So, nalabas dito yung mga documents na required mong ibigay. Then, documents na pending pa na manggagaling kay admin. So, dito siya pupunta. So, meron siyang progress bar para alam mo kung malapit ng mapuno or ma-complete. And then, naka-filter siya by bookings. And then, dito sa bookings page. So, dito sa bookings page, dito nakalagay lahat ng bookings mo. Dito ka nagma-manage. So, pwede mo siya i-filter by upcoming, ongoing, kung baga, nandun ka na sa location na yon, completed, tapos na, at syempre, mga canceled, kung meron ka mang kinansel. So, na-filter mo siya by newest or oldest. Yan. Pwede mo nga siyang i-search. So, Vietnam again. So, yan. Lahat ng Vietnam nalabas. And then, lastly, dito tayo sa messages. So, dito kayo pwede makipag-usap kay admin or client para mas madali ang inyong pagkakaintindihan para hindi kayo magkalituhan. So, diretsong chat na siya. Pwede ka mag-chat here. Hello. Yan. Yan. So, send naman. And I think that's it for now. Yeah. Okay.